Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Kanino ba naka-line up to? Sigurado sa ano to, sa administration. Ano ba tinitira mo, sir? Single mo? Ano ba tawa? Talay! Yung interesado, magpalista na rin sa mesa sa gilid. Isan sa isang. Kung yung kitamba ayuda sa kanya si... Ibang level. Ibang level na yung mga pulis. Kung yung tambaluslo sa mga congressman, ayuda pinamimigay nila, ito kay Sir Siping sa mga single. Sir, inay ka sa mga pinagagawa mo nyo na yan, ha? Baka kuyugin ka ng mga kababayan. Hindi na uuso yung ayuda-ayuda, yung bigas-bigas, yung pera-pera, hindi uuso dito kay Sir yun. Ang kay Sir, talaga sisipingin niya ho kayo. Once a year, meron ho kayong libris. Eto, dito tayo mga kababayan. Kay Nograles, ibang klase naman. Ayan, anong masasabi niyo doon sa, doon sa kandidato na yun? Iba ho yung mga pinapangako niya. Pero sa tingin ko naman, sa lahat ng pangako, yun, matutupad niya, no? Ewan ko lang, pagkatapos ng termino mo, sa tingin ko, butot ba? Ang matindi ho dito mga kababayan, meron pa ho talagang ang tawag dito, meron pang requirement. Hindi po, pagod vibes natin yun. Wala ano magagawa natin? Para doon sa mga kung saan man kumakampanya yung mama na, huwag niyong iboto yan. Ubus na. Eto, kaya seryoso na tayo. Seryoso na ho tayo. Dito ho tayo kay Mix Nograles. Pambihira talaga. Ibang klase ho mga pinapangako nitong mga kandidato ng administrasyon. Ngayon ho, kung dati ginamit ho nilang pambili ng boto ang ayuda, yung ibang mga kandidato, din natin sinasabi yung si Mix o ginagamit nila para sa advantage nila ang ayuda. Ngayon naman ho mga kababayan, ginagamit na ho nila, pinangtatakot na nila yung ayuda na yan. Pakinggan ho ninyo itong si Mix Nograles. Ang realidad na to, pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Nako, mag-asasarado na daw ang opisina NATO. Nako, yari kayo dyan. Magsasarado na opisina NATO. Diba? Tinatakot niya na ho yung mga taga-First District, no? Pagka hindi nakabalik ang mga Nograles, pagka ganito ganyan, magsasara opisina ng... Nako, yari tayo dyan, madam. Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Wala nang plataforma. Bullshit na yan. Wala na akong plataforma. Pinangtatakot na lang o pagka hindi ako nakabalik sa Kongreso. Yari kayo, wala na. Sarado ng mga assistants. Diba? Hindi ngayong mga panahon na to, yung mga kandidato, hindi kagaya ng panahon ni Tatay Digong,
build. Di ba? Yung talagang kahit papaano makakaasa ng progreso yung mga tao. Pero dito ho mga kababayan, wala na ho silang pinapangako. Yung mga kandidato ngayon, sinasabi na lang nila, pagka hindi ako nakabalik, wala. Sarado opisina, wala ng assistance. Yan ho ang pinangangalandakan ng mga kandidato ngayon. Ngayong panahon nitong si Marcos Jr. Ang ibinibida ho nila, hindi kung ano yung magagawa nila. Kung ano yung maibibigay nilang ayuda. Anak ng Petrang Garapata talaga. Pagka nga naman talaga. Kung yung kanina, hindi natin malaman kung dati bang artista ng Viva Max tapos natanggal siya tapos ngayon lahat na lang ng single mom gusto niyang binibigyan niya ng privilege. Ito naman nung si Mix Nograles, wala na hong plataforma. Rektang ayuda na ho. Kaya red flag na ho yan mga kababayan. Ha? Sa mga kandidato tumatakbo, mapa-congressman yan, mapa-mayor man yan, kung wala hong linalatag na plataforma at kung yaan walang humpay na ayuda ang di ba, ibinibida, naku, red flag na ho kagad yan. Kasi yung mga kandidato natin, napakasusulido ng mga plataforma nila. Si Congressman Rodante Marcoleta, di ba? Yung oversight function ng Kongreso. Ano pa? Yung presyo ng kuryente, presyo ng pagkain. Itong si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, bababaan ang threshold pagdating sa plunder, di ba? Mga makakasuhan ng plunder, di na 50 million. Baka 5 pesos na lang, plunder na kagad yan, di ba? Ang gaganda ho, solidong-solido ho yung mga plataforma ng mga kandidato natin. Kaya itong mga kandidato ng administrasyon, siyempre kahit hindi ho natin ipalabas dyan itong si Congressman Pulong Duterte, matik na ho yun. No? Automatic na ho yun. Kahit basta Duterte, ito sigurado ko sa inyo mga kababayan, basta Duterte, hindi magnanakaw. Yan ang atin yan. Basta Duterte hindi magnanakaw at hindi ho nila sisirain yung apelyido na pinaganda nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang milyones lang yan. Walang katapat na halaga para sa mga Duterte na to yung dignidad, yung prinsipyong ipinakita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, erekta na ho tayo dito kay Toby Tiangco. Huwag ka na malungkot, Beshi. Okay lang yan. Nakikita rin ho kasi nila nag-aangatan sa survey yung mga kandidato natin. Halimbawa yan si Condante, pang number 11 to 12 na. Si Attorney Jimmy Bondoc, pang number 13 na ho. Si Atty. Vic Rodriguez pag number 14 to 15 na ho. Habang yung mga kandidato nila, yung palong-palong, akala mo magna number 1 siya sa pagkasenador. Itong si Erwin Dolpo, ano ho siya ngayon, nangungulilat siya dito kay Senator Christopher Bo. Inuna kasi yabang Yan ang problema pagka inuuna yabang. O ito, pakinggan natin itong si Toby Tiangco. Inaasahan na lalabas ang sa Yan na lang, ilan na lang ho sila. Bakit nyo naman pinaka-focus dito kay Abalos? O yan, sarap no Brad? O, sabay lunok. Iilan na lang sila Si Wing. 1, 2, 3, 4. Yes, maganda. Wala na, 4 na lang ho. 4 na lang ho yung mga nasa alyansa na umaaten sa mga press con nila. Ano ho kasi sila yung tipong masyado ho silang iwas pusoy. Yung tipong itong issue na to dapat mapag-usapan, dapat mahimay. Bigyan nyo kami ng solidong tayo nyo sa mga issue na yan. Hindi ho sila makapagbigay kasi babatukan sila ni Tambaluslos. Babatukan sila ni Marcos Jr. Ito sa tanda na to ni Tito Zen, no? Mantakin nyo, takot ho siya kay Marcos Jr. Pambihira nga naman, no? Paano hindi kayo takot? Di nga kayo makapag-react sa mga kapalpakan ng administrasyon. Di nga kayo makapagbigay ng solidong posisyon sa mga issue ngayon sa ating bansa. Takot kayo. Magandang hapon po sa ating lahat, no? It's good to see you after 1 week na walang campaign because we had to give way doon nga sa mga Stress ka, Brad. Hirap, no? Yan ang problema, Brad. Toby Tiangco.
forward na ho natin. Wala namang kwenta sasabihin niya si Toby Tiangco. Eto, rekta na ho tayo dito sa mga mambubudol. Wala. Asan na yung 12? Asan na si Abby Binay? Asan na itong si Camille Villar? Wala na. Wala na sila. Nasaan na? Nalaki na si Pacquiao. Ang sabi siguro ng ibang mga kandidato, naku, yari tayo dito. Bangag yung leader natin kung ano-ano mga pinagagawa. Dati presidente, dinukot tapos dinala sa Netherlands. Tapos bibili ng F-16. Ang daming gutom sa Pilipinas kasi uutangin daw. Anak ng tokwa, yari tayo dito. Sabi siguro, nabudol na naman tayo. Bakit tayo nasama-sama dito sa mga bangag na to? Yan sa timur, kaliwa. Go ahead. Game na. I'm Lisa Charis from Rizal Green Post, local media of Rizal. Uy, may press con si Bangag ha. Mamaya. Pagkatapos nito, rekta tayo sa press con ni Bangag. Many workers in Rizal are calling for a minimum wage increase to cope with rising living costs. Where does Alliance stand on this issue? And what concrete steps will your team take to support wage earners? Ako, pati parang nanonood lang ho tayo na Malacanang press con dito. Ha, kargado yung mga tanong ng Siyempre para mailatag nila, kunyari meron silang solidong position dito sa mga ganitong klaseng issue. Pakinggan natin, game. Our central candidates may have answer. Yes, go ahead, sir. May final ng ating Congress, both houses of Congress, sa Congress. Yung accent niya, American accent siya, American accent. Wala tayong sinasabi dito, ha? Sinasabi natin kasi tayong mga Pilipino, pagka narinig nating nag-English ang isang kapwa nating Pilipino, at pagka yung trying hard na mag-English, dinig natin yan, eh. Kaya yung si Erich tuloy, Erwin, di ba? Yung pandinig ko parang Amerikano yung accent niya. Sa lower house na 200 pesos across the board. Sa Senate naman, meron din silang version nila across the board. So, parang aprobado na yun. Magkakaroon na lang ng bicameral dyan para i-push yun nila sa mga kanya para pirmahan, para ma-aprobahan. Pero kailangan din sa bicameral ko combine yun. Ano ba talaga yung 200 o 100? Pero we already did that. Thank you very much, sir. Any more from them? Okay. Thank you. Follow-up question. What about nakatulong sa livelihood opportunities and more job opportunities in Rizal, especially po sa mga young workers for informal sectors? Yes, sir. I did get the livelihood ng idea ko eh. Plans po to create more job. Alliance's plans po to create more job and livelihood opportunities in Rizal, especially for young workers and those in informal sectors. Anong work pinagsasabihin itong tatanong na to? Ayuda, madam! Ayuda! Pang hintayin nyo dyan sa Rizal. Livelihood for informal sectors and the younger sector. Well, I think that it necessary is for additional funding for the different provinces and definitely for Rizal, so that they may have a separate budget specifically for livelihood and agriculture and whatever is necessary. Because currently, yung budget na nila based on their income and yung internal revenue allotment, iba na tawag nila ngayon, would not be enough. So, the possibility of additional funding, hindi lang basta yung LGSF, yung local government support fund, hindi lang yun. Kailangan siguro magkaroon ng sinasabi namin ni Senator Lacson before na additional funding directly for livelihood and agriculture sa iba't ibang probinsya. Every province at hindi basta probinsya na let's say na malapit sa administrasyon. Yes, Attorney Avalos. Livelihood. Paano ka magbibigay ng livelihood? Halimbawa na lang, dyan na lang sa Kongreso, yung mga pinaplano, yung mga ipinangako ng ibang mga congressman sa kanila mga constituent. 'Di ba? Kagaya dito kay Congressman First District, Davao City First District Congressman Paulo Duterte.
'di ba? Zero budget ho. Wala hong programang na ibibigay itong si Congressman Paulo Duterte. Itong si Congressman Pulong dahil nga sa politika. Bago nyo tanungin, ang mga ano na yan, yung mga kandidato na yan, kung ano yung mga livelihood sa mga informal worker o informal settler. Tanungin nyo muna paano matatapos yung pamumulitika sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kasi kahit ano pang ganda ng proyekto, anong yung tipong solidong-silido ang ideya ng isang mambabatas o isang government official, kung hindi naman makakatanggap ng pondo dahil hindi siya kasama sa mga mambubudol, hindi siya kasamang nagbabangag ng mga taga-administrasyon, wala pa rin hong magagawa yan. Ang tanong nyo ho dito, paano matatapos ang pamumulitika ng mga walang yang congressman, 'di ba? Sa ating bansa. Yun na lang. Anong dapat gawin ng administrasyon para pagtuunan ng punsin nitong mga mambabatas na to, yung kanilang mandato, hindi yung trabaho na may trabaho kinukuha ng mga walang yang. 'Di ba? Ano ho talaga yung mga bida-bida no? This is with reference to informal settlers. Informal settlers. Okay. So, there's now a problem with informal settlers here, no? At ang trabaho ay talagang napaka-importante ito. So, siguro SMEs will really help, no? But, there was a time that there was this relocation. Nangyayari yan eh. Ang problema with this is that once you relocate, ang number one problema, trabaho. Kasi you place them in a place na talagang alalayo, trabaho. So, I had this idea, kasi nangyari sa akin ito before. Nung dilipat ko yung mga informal settlers sa Cavite, ang isang formula ko is it should be 1 jeepney ride away from the nearest place of work. Nagkaroon na kami ng job placement kung saan ito. So, pag-iskwelahan, at that time si Governor Revilla, ng ating mata ko, tinulungan niyo ako niya ko. So, lahat ng fears of the settlement is trabaho, edukasyon, lahat. Yung lilipatan sa subdivision, binayaran ko. No? So, dito, pwedeng mangyari ito yung mga blighted areas. Blighted. We could build an area by building a community. A place of work na pwede natin nagyan na parang EPSA. Let's encourage them to have one. A place of TESDA. A place of eskwela. Paglipat mo ngayon, yung mga tao, hindi na kailangan umalis ka, nandun na sila. No? But answering your question is that one of the things na pwede malaking makatulong are the LGUs themselves. Ang LGU, when I was mayor, I used to buy products lalo na ground sa mga masasaka ng Luisina. Dahil just to help them. And these LGUs are very potent. Just imagine, yung mga agricultural natin sa Rizal, ang bibili lahat ng LGUs na Metro Manila. Hindi ba? Keep the incentives, pick up good program here. It will stimulate this kagandang program. No, it's one of the things that pwede makatulong. Aside of course from the usual SMEs na talagang encourage and giving incentive and other subsidy. Thank you. Thank you, Attorney Apples. Okay, now we move on to the next question. Kindly state your name, your sa amin po ay patuloy na ang araw-araw sa transportasyon dahil sa mga tinding trapiko hanggang sa kapalangan ng abot kaya ng pampublikong sasakyan. Paano po makakatulong ang alyansa upang makunan ang mga problema ito sa pamamagitan po ba ng batas o suporta sa infrastruktura? Mga tanong nila hindi mong, ito, tanong nyo sa amin to para sagutin namin, magbibida-bida kami. Pero yung partido na kumakarga sa amin, walang ginagawa pagdating sa infrastruktura. Ayuda! Huwag nyo silang tanongin dyan. Walang magagawa yung mga ano na yan, yung mga mama na yan. Pagdating sa transportation, wala! Wala silang magagawa dyan. Gagawin ng mga, yung administrasyon kasi masusunod. Ang pagkakasama sa alyansa niyan, magiging yes man lang yan sa Senado sa kagustuhan ng administrasyon.
Anong ginawa ng administrasyon nitong si Bangag? Yung mga proyekto na ongoing noong panahon ni Tatay Digong, kaysa walang kumita sa mga malapit sa kanilang pamilya, yun, tigil. Ngayon, kung tatanungin nyo itong mga to kung ano magagawa nila sa sektor ng transportasyon para mapagandang kalagayan ng ating transportasyon sa ating bansa, wag ho kayo umasa. Yang mga yan, ika nga nitong si Boying Remulla, dandil. Dandil na sila. Impeachment ni BP Sara, dandil na yung mga yan. Salamat po. Yes, Sir Ramos. Naalala ko, bago ko mag-resign as DLG, inayos namin ito tatlong tulay sa Marikina na nakokonekta sa Rizal. Sayang kasi binibida niya 3 tulay. At gawin nyo pang isang daan niyang tulay na yan. Walang kwenta yan. Ilang buwan na lang maglalaps na yan. 2 weeks na lang maglalaps na. Kaya pinuntahan ko yung sila yung mga siguro para malaki. Importante ang connectivity nito. Itong klase mga tulay. Pangalawa, sa history box, diyan sa hinulungan taktak, tignan nyo, meron parang tablet dyan eh, di ba? Yung old railroad, isipin nyo, ganun panahon, meron na pala dyan, mass transport. So, kung hindi naman nakakamali, there's this project by the OTR na magkakaroon ng cable car. Kasi, maganda ito, because bundok ito eh. Cable car. Ano ba nararamdaman mo yung mga oras na yan na Benhur Abalos? Cable car daw. Kumustahin mo muna natin bago natin ibida yung mga cable car na yan. Ilang percent na ang natatapos dyan sa Manila Subway? Ilang percent na ang natatapos doon sa tren galing Maynila papuntang Norte? Ilang percent na? Di ba nga gusto nga mangyari ng administrasyon na to para makapagbida-bida sila partial opening? Basta operational na. For example, mula Manila, mula kung saan man yan hanggang Bulacan. Kung yon ang matatapos sa administrasyon, gusto na ho nilang buksan. Hindi yung 100% na operational, hindi ho. Para tipong, yan, napasinayaan yung programa na yan sa panahon ko, Marcos Jr. Yun ho ang mission ngayon ni Vince Dizon. Anak ng tokwa. Yung binibida tayo doon sa mga mga bagong magagandang ideya. Doon muna ho tayo pag-usapan natin yung ongoing construction. Gaano nakalalaki, gaano kabilis ang progress nitong mga infrastruktura na to. Pambihira So it's very practical. Very practical, very practical. It is very effective in other countries. I will support that project. What is important is to connect this for mass transport system. And then do so. Thank you. Maraming salamat po. Anyone from our senatorial candidates? Additional insights? Okay, thank you. Next question, please. Kindly state your name, your legal organization, and your question. Good afternoon. Joby Dilacos from Business Leader. As Antipolo continues to urbanize, how does Alianza plan to support sustainable urban development and improve public services in the city? If I may, yung sinasabi mo kung paano makakatulong ang senatorial candidates natin kung sakali sila mamutlok sa urban development, infrastructure, and public services in the city. And public services here in Rizal. Yes, sir. Una po sa lahat, we have district representatives dito po sa inyong lalawigan. So, I am sure yung mga problems po ng mga tao dito will be brought sa atensyon ng Congress, diba? To allocate funding. Siyempre, aakyat po sa amin dyan sa Senado, definitely, if I were to support that, definitely. Ito yung pinakamalapit na probinsya sa Metro Manila. So, apektado. Kailangan natin kung kailangan nila ng mga urban development, papansin din natin talaga medyo traffic na kasi yung mga kalsada kailangan ko ng infrastructure. Kung kailangan suporta na additional funding for projects, then we will support. Yes, yes. Ang una-una maswerte yung mga taga-Antipolo sa taga-Rizal, not because we are here, no? Kasi yung province of Rizal, ito yung nagawa ng most competitive province ng DTI 2024, last year lang. Yung Antipolo City naman,
nagawa rin naman ng parangal, tinanghal na most business-friendly component city sa buong Pilipinas. 2023 naman, ang nagbigay ng parangal yung PCCI, yung Chairman Industry. So, kung para sa sa national budget para matulungan pa yung pag-urbanize, no? Ma-speed up pa yung pag-urbanize ng Antipolo City, pati yung mga karatig bayan ng Antipolo sa probinsya ng Rizal. Thank you, Tito Sen. One thing I am sure of, and please correct me if I'm wrong, but I think the leaders of Rizal are doing very well and exceptional public servants. Congressman Jack Babit, Congressman Jojo Garcia, Congressman Ako, Governor Lina Hilares, June Hilares, especially the mayor. Wala akong naririnig na wala nakakarating sa akin na complaints sa nila, and I can receive because kapartido ko sila LPC. Kung di magre-reklamo na may mga hindi sila gagawa mga Attorney Abalos. We would like to recognize our senatorial candidate, Abogado General Lingkod Bayan, Senate Majority Leader. Utong natin sa Senado, tulong ng bawat Pilipino. Ayun, na late. Ayun naman pala eh. Dadating naman pala itong si Tolentino. Ako Tolentino, ha? Balita ko, balimbing ka daw. Number 61 sa balota, Senator Francis Tol Tolentino. Okay, now we would like to recognize Attorney Abalos. Well, medyo may colleagues na sabihin na talagang madali ang pamaman ng Antipolo, from the governor, the commissioner, sa lahat ng mga alkalde nito. Ako mismo bilang DILG Secretary, mga awards sa delegate po namin sa akin as a testament to this good confidence. Pero alam nyo, ang rapid urbanization, may problema yan. Problema sa basura, problema sa traffic, problema sa bahay. Importante rito ang planning, ang city planning. Napaka-importante po niya. At ang nakakaalam na solusyon dito ay mismo ang local. Sila mismo nakakaalam. At dinadala sa local development board to the regional development board. Siguro ang natutulong naman namin at narinig ko naman sa ilang press ko, ito ang advocacy ni Senator Lacson, Senator Tito Soto, ito sila Senator Eric Tufo, yung sinasabi ko, ano sabihin ang local development council, susuportahan. Mas alam nila ang solusyon na dapat gawin sa lugar nila. We will really help strengthen this process, lalo na parating sa RDC, Regional Development Council. Itong mga priority na ito na proyekto na kanilang pinagpagulan, ni-research at dapat gawin, dapat ito ma-prioritize na national projects. Thank you, Attorney Abalos. Sige, next question. Kindly state your name, the organization, and your question. Good afternoon. I'm Dino Masino Abante. Dumarami po yung road rage incidents. The latest nga yung isang lalaking bumaba sa SUV na may number 8 para lakas. So, what will you propose? Anong legislation po ang pwedeng yung gawin para ma-enforce yung stricter gun control at protection ang tao sa violence on the road? Thank you. Sorry. Kung mayroong panahon na napaka-stricto ng gun control, ito panahon ng kampanya kasi may coverage pa nga eh. So ano may papayo? Wala tayong may papayo kung sira ulo. Dapat wala tayong mapapayo kasi kasama ka sa alyansa at ang administrasyon na nag-i-endorse sa inyo, hindi nila masawata o lumalakas ang loob ng mga kriminal
Lalo na yung merong daladalang armas dahil nakikita nila kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi kagaya nung panahon ni Tatay Digong, pagka loko-loko kami, kalalagyan ka. Pero ngayon, patigasan, iga nga eh. Yung mga feeling entitled, talagang lalakas ng loob. Yung number 8 na plaka, ano ba yun? Congressman ba yun? Senador yun? Diba? Yan ang problema. Pagka yung mga Pilipino ngayon, di kagaya nung panahon ni Tatay Digong, yung mentality ng mga Pilipino, nagiging sila yung mga law-abiding citizen. Pero ngayon, dahil nakikita ho nila kung gaano kasi kawawalang hiya yung mga nakaupo sa pamahalaan at kung paano yung pangangasiwa ng administrasyon pagdating sa peace and order, wala akong respeto sa sambayan ng Pilipino. Tapos magagalit pa niya ng PNP. O ito, dating chief PNP to. Ayaw nyo hubang magkomento, kesyo safe daw ngayong mga panahon na yun. Ngayon, hindi pwedeng gitgitin yung mga plaka na hindi pwedeng makakagitgita, no? Hindi pwedeng siguro mabusinahan yung mga plakang merong numero 8. O, di ba? Kumbaga yan yung kalakaran ngayong mga panahon na to. Pati yung mga nakamotorsiklo, ang iinit ng ulo. Ano ho yan, konektado ho lahat yan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. O yung tipong tama yung sinabi ni Madam Pamela sa mahal ng mga sa hirap ng buhay ngayon habang nagmamaneo, medyo mainit ang ulo ng iba. Dahil pa rin ho yan sa mga kapalpakan ng administrasyon. Meron naman talagang mga siraulo lang sa kalsada. Yung tipong ayaw maunahan, ayaw magitgitan, ayaw mabusinahan kahit na puro kakamutehan ng mga pinagagawa sa daan, di ba? Meron ho talagang gano'n, naiintindihan natin yun. Walang payong maibibigay dun sa mga kasi mga siraulo talaga yun. Pero yung mga kasi lumalala eh. Nung panahon ni Tatay Digong, wala naman hong ganito. O ito pagpasok pa lang ng administrasyon, ilang taon pa lang, 'di ba? Yung pulis na nanggulpi ng siklista. O ngayon naman hong mga kababayan talagang sunod-sunod na road rage sa kalsada. Hindi ho makapagkomento dyan yung mga kandidato na yan dahil alam nyo naman, di ba? Mayayari sila kay Marcos Jr. At yung PNP na lang ang ating medyo kalapagin na pagpapalimplementa, pag-enforce ng batas, especially sa gun control, na dapat, at na-respond yan naman nila, di ba, nahuli, at bahala sa buhay nila. Depende nyo sarili sa korte kasi, alam mo, mahirap magpayo sa mga ganong klaseng takbo ng utak. Attorney Avalos? Parang sunod-sunod. Yun, yung atin doon, pareho talagang may mali yung may kargada at yung mga rider. Napanood doon natin yung buong video. Pareho talaga kung may mali. Yung yung tipong yung nasa SUV, pwede naman siyang di na bumaba sana kahit na nagsisigaw yung mag-ama doon. Diba, tumawag na lang siya ng pulis. Inaano ko ba kayo? Di ko naman kayo tinamaan. Kayo nga yung singit na singit sa kalsada. Pinagtulungan ho nila yung naka-SUV. To the rescue daw yung nagsumbong na anak niya. Kesyo ginit-git daw siya. Kung ano pa man ang istorya, sana magsilbing lesson na lang yun para sa lahat ng umahawak ng mga nobela. Huwag masyado mainit ang ulo. Ito, katagal-tagal na ho natin sa pagmamaneho. Wala pa ho tayo nakaaway pagdating sa parking, pagdating sa highway, o saan pa man. Hindi ho tayo nagpag-away. Lalo na sa kasal. Hindi mo alam kung anong kargada niyan eh. Baka, di ba, bigla ka na lang bumulagta dyan eh. Siya, pagpalagay natin, nakakulong siya. Pero pagka ikaw, natigok na, ano pa ba? Tapos na, wala na, di ba? Tapos ka na, ika nga. Ano ka na lang, kwento ka na lang. Kaya mas maigi pa na iwan mo na lang, sabihin mo, okay, sorry, pasensya na. Kahit siya na mali, ikaw na magpasensya para matapos na. Ganun na lang. Mali na ako, tama ka na. Okay, sige na. Itong road rage nito eh. At para sa akin ito, sumisimbolo ng kaayusan na dapat ayusin talaga ang walang aayusin. Di naman di naman problema ng administrasyon yan eh. Pakatawanan lang kayo ni Romel Marbil.
O pagka yan, ipinost mo, yung mga road, mag-ikagalit pa, Ano rin ho kasi yan eh, isa rin sa mga nagpaparami sa krimen, baka sabihin na naman ng Romel Marbil, di ba? Kasalanan sa social media, baka sisihin pa kayo ni Romel Marbil niyan. Na dahil sa social media, akala ng mga tao, hindi safe sa Pilipinas. Nakita nyo naman ho mga kababayan, may gun ban. Oh, nakita nyo yung ginawa nung nakasakay sa SUV. Pero safe po tayo ngayong mga panahon na to. So ngayon, pagdating dito sa traffic. At pangalawa, ito yung simbolo na parang wala na respeto sa batas. Parang sa konting mapangga, konting suntukan na, kung ano na, mabari lang pa yun. So ang pinakasolusyon dito, simple lang eh. Marami na tayong batas eh. Dapat talaga strict implementation. Tingnan lahat ng mga lugar na nakakagulo, yung mga may choke point, etc. Doon damihan ng tao. Strict implementation. Correct. Strict implementation, police visibility. Palagay ko yan ang isa sa dapat i-highlight. Pero ito sa akin, ano? Hindi. Kahit na gaano pa karaming pulis ang makita nitong mga siraulo na to sa karsada, pagka hindi nila nakita yung isang leader na kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka nagloko-loko ka sa daan, tipong may kalalagyan ka. Ngayon no, kasi mawalang galang sa mga pulis ha, di naman sa linalahat natin. Pagka nakakakita tayo ng pulis ngayon, nakikita nating pagmumukha, walang iba kundi itong si Torre. Kasi isa uso sa mataas na opisyal ng PNP. Kumbaga yung ginawa niyang kababuyan kay Tatay Digong, parang kumbaga yung naging mukha ng PNP ngayong mga panahon na to. Habang hindi na ibabalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi napapanagot yung mga pulis na inabuso ang kanilang kapangyarihan doon sa ginawa nila kay Tatay Digong, malabo ho yung tipong masakit bang isipin na nakakawala ho talaga ng respeto yung mga ginawa ng mga kapulisan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung kaayusan, police visibility, hindi ho. Sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, pinagtatawanan na lang yung mga pulis na yan. Alam mo natin, ilan lang yung mga siraulong pulis na yan. Pero nadadamay ho pati yung mga matitino dahil sa mga kabangagan ng mga leader nila, ikang. Remember a few months ago, or about 1 or 2 years ago, nagkakaroon sila sa issue sa Amerika about gun control. Diba? Maraming pumapalag, maraming ganyan. Nung hiningan ako ng comment tungkol dyan, alam mo sinabi ko, ang gawin ng Amerika, gayahin nila yung batas ng Pilipinas sa gun control. And I'm not kidding, because kumpara nyo yung gun control nila sa gun control natin, ang higpit sa atin eh. Sa kanila madali, doon may ID ka, bili ka ng baril, nirehistro, yun na yun. Hindi nila alam kung saan napunta yung baril. Hindi na sila kailangan mag-rehistro ulit. Ganun ang batas sa kanila eh. Kaya sila nag-iisip ng mag-ipit ng kung paano. Eh, baka sila ang problema nila yun. Ano? Pero dito sa atin, pagka pili mo, pag-rehistro ka, paulit-ulit ka hinihinga ng LTAP eh. Paulit-ulit kang hinihinga ng rehistro eh, para malisensya eh. Ang ipit nga dito sa atin, itutusin eh. But then again, still, it remains to be seen basta implementasyon ang importante. Pero pagdating sa gun control, mas mahigpit ang Pilipinas na gun laws kaysa sa Amerika. Okay na, tayo na. Buti pa yung gun control, mahigpit tayo, pero pagdating sa pondo ng pamahalan, wala tayong kahigpit-higpit. Labas lang ng labas, bigay lang ng bigay. Pondo lang ng pondo dun sa mga walang kwentang proyekto. So always, maraming salamat. Yun ginagawin natin ano.